Hello mga kumari ko dyan. Meron na akong isi-share sa inyo. Alam niyo ba, yung mga kaibigan ko, pag na-scam sila sa mga online shopping, napapagtawanan ko sila. Sabi ko, bakit kayo nagpapalo ko sa mga ganyan? Dapat bumibili lang kayo sa mga kung ano-ano, sa mga yung talagang sigurado. Kailangan sisiguraduhin nyo na hindi kayo maluloko. Huwag kayong magpapabola. Tapos sabi ko sa kanila, sa akin, hindi mangyayari yan. Hindi ako mapipeke dyan. Mga ganon. Yung mga nag-order sila. Tapos pagdating sa kanila, iba yung dumadating. Tapos iba yung item, mga sira yung item, mga ganon. Grabe, nangyari sa akin. Parang kinain ko yung sinabi ko sa mga kaibigan ko na um, hindi mangyayari sa akin. Grabe kahapon nangyari sa akin. May dumating sa akin Lazada. Pangalan ko, akala ko um, sa anak ko or akala ko sa asawa ko yung order na sabi ko kasi pangalan ko eh. Tapos ang tanga ko, hindi ko man lang tinawagan yung anak ko kung nag-order ba siya sa pangalan ko na may darating ako. Tapos yung sa asawa ko nang hindi ko siya tinawagan, huli ko na natawagan yung asawa ko at anak ko na wala daw silang ino-order. Tapos ando nabayaran ko. Nabayaran ko yung dumating sa akin Lazada. Sabi ko, hindi ako mo-order ng gano'n. Bakit anong gagawin ko doon? Ipapakita ko sa inyo yung aking natanggap. Ito siya natanggap ko. Ano mang gagawin ko dito? Ang isip ko nga, yung asawa ko yung nag-order sa pangalan ko. Sabi ko, meron naman siyang kanyang app na Lazada doon sa phone niya. Ba't sa akin pa mag-order? Kaya yun ang naisip ko. Sabi ko, baka nag-usap kami or nakalimutan ko lang na nagsabi siya sa akin na bibili siya ng ganito. Pero wala naman kaming ganitong motor sa TMX to. Yung pork front cover or kung ano mang tawag dito. Ayan nanlambot talaga ako nung naibigay ko ngayong bahay. Tapos pinahabol ko nga doon sa asawa ko yung rider. Ay wala na daw doon sa Lazada. Yung ito kumbaga ano ko na daw, natanggap ko na daw. Ay, ayun, pina-confirm na doon. Kaya ang ginawa na lang namin, nagpunta kami sa Lazada na ganito ang nangyari. Tapos pinakita ko yung name na nagpadala. Tapos ayun, buti na lang at napakabuti ng Lazada dahil ibabalik daw sa sa account ko yung binayad ko. Tapos lang daw, yung kung mag-order daw ako, ibang item na lang daw, yung gusto ko na daw na item ang o-orderin ko. Ang gano'n, buti na lang gano'n yung nangyari. Sa bagay, kunti lang naman, wala namang libo. Ano lang naman ako, gawin lang ako kasi alam nyo, sabi ko sa isip ko, hindi na muna ako mag-order kasi nga yung pera ko budgeted, ganyan-ganyan, sa ibang bagay ko gagamitin. Tapos merong pangyayaring gano'n, may pangyayaring gano'n na mental block talaga ako. Sobrang ko yung sinasabihan ko yung mga kaibigan ko, naman kayo nagpapaloko sa gano'n. Tapos ako din doon lang naka-experience sa gano'n, yung parang hindi mo na-explain sa kanila, nasabi doon sa rider na wala naman akong in-order na ganyan. Wala man lang akong sabing gano'n, parang tanga ko. Parang sinasabihan ko. Kasi yung mga kaibigan ko nasasabihan ko, tanga nyo naman, sabi ganyan. Parang nakain ko yung sinabi ko na, sinabi ko doon sa mga kaibigan ko, tanga nyo naman, na ganun. Tapos ako din, mangyayari din pala sa akin yung gano'n. Oh my God, kasi ako mag-order ng ganito. Buti na lang talaga, napakaganda ng Lazada dahil ibinalik sa akin hindi lang talaga sa akin binalik yung pera, kundi doon sa account ko sa Lazada. Na pag mag-order ulit ako ng kung ano yung gusto ko, doon na lang ibabawas. Parang ganun. Ay nako, kaya kayo, pag merong dumating at sa pangalan nyo, alam nyo namang wala kayong in-order, huwag nyo babayaran, tapos dapat ipapakita nyo doon sa cellphone nyo. Yung cellphone nyo ipapakita nyo na wala kayong nare-receive na may parating kayo na na-order nyo. Diyos ko, sabi ko kahapon, first time na nangyari sa akin yun. Kaya isinishare ko sa inyo, baka mangyari din sa inyo na iba din pala yung sa harap-harapan yung parang mabablangko ka yung time na yun. May mga times kasi na na wala ka sa sarili tapos binayaran mo lang yun basta. Buti na lang talaga at wala pang libo yung binayaran ko. Hindi naman sa naiiyak ko. Hindi naman ako naiiyak doon sa pera. Kundi yung sabi ko sa isip, yung tanga ko. Sabi ko, bakit ako tatanggap? Hindi naman talaga ako nag-order. Wala akong inaasahan na in-order ko na gano'n. Tapos ito pa yung dumating sa akin. Pero sabi nila, may bibili daw to. Magagamit din daw to doon sa motor na TMX daw. Mga gano'n. Kaya ibibenta ko na lang. Parang gumana pa rin ako, no? Dahil nabalik sa akin yung binayad ko. Tapos may ibibenta ko pa to. Gano'n. Kaya napakabait ni Lord dahil na-actionan ko kaagad, tawag dito, na-actionan kaagad ng Lazada, yung naibalik sa akin yung pera. Ay, Diyos ko dahil. Kaya, lesson learned talaga. Ang ko lang kasi doon, yung bakit sa pangalan ko pa, alam na alam yung pangalan ko, yung address ko, kaya parang sa isip ko, may na-order ba ako? Kaya parang, na-confuse talaga ako dahil,
Kasi minsan din talaga may nakakalimutan din ako na, ay, may na-order pala ako na ganoon. Kaya lang, yung pinagkakatakahan ko lang, walang dumating sa akin na text message na may parating ka, may pupuntang rider dyan, ganun, ganun. Di ba may, bago dumating sa yung in-order mo, may nagte-text message sa'yo na ganun. Wala man lang ako natanggap. Parang nabigla talaga ako kasi kumbaga hindi ko na-prepare yung pambayad ko. Kaya parang na-mental block talaga ako na, ano pala ako, may na-order pala ako. Tapos, siguro may mga pangyayari talaga na mawawala ka sa sarili na kasi lagi ka nag-order sa Lazada or kung saan mang online shopping, 'di ba? Parang yung mangyayari din sa iyo na biruin mo sa pangalan mo pa. Kaya kayo pag kahit sa pangalan nyo at alam niyo wala kayong in-order, ay wag niyo nang bayaran. Buti na lang kamot walang libo yung binayaran ko. Ano lang nasa 600. Parang ano lang talaga, naloka talaga ako kasi sabi ko sa isip ko, mangyayari din pala sa akin yung mga nangyayari sa kaibigan ko. Na-scam din sila. Na-scam din ako. Diyos ko, paano ba yun? Bakit alam nila yung pangalan ko? Nagtataka lang talaga ako na bakit sa akin? Bakit pangalan ko yun? Nahilo tuloy ako kung ano yung irarason ko. Parang ano yun, may nagagalit sa akin na kailangan may dumating sa akin, babayaran ko. Parang gano'n. Hindi, parang ginagawa nila noon na nalalaman nila yung pangalan ko. Grabe, nanlambot talaga ako. Sabi ko, hindi ko talaga, ang grabe yung ano ko, yung utak ko, parang hindi ka agad ako nakamove on noon. Sabi ko, may ganong pangyayari pala, no, na buti na lang talaga at kung siguro ay malaki din yun. Baka hindi ko rin kayang bayaran. Parang siguro, bago ko babayaran siguro yun, tatawag ako sa anak ko or sa asawa ko kasi nag-iisa lang ako noon. Kaya sabi ko sa isip ko, siguro parang warning din sa akin yun na baka in case na may dumating din, malaki na, magiging aware na din ako sa mga gano'n na hindi tayo dapat basta-basta tumatanggap. Basta alam mong hindi ka sigurado, wag mong babayaran na hindi ka sigurado. Late ko na-realize na parang natatawa na lang talaga ako sa sarili ko. Buti na lang talaga at kunti lang yung binayaran. Hindi libo. Ay, Diyos ko dahil pag siguro yung libo, siguro parang na ako. Pero pag mga 1,000 na yun, o kaya 2,000, mga ganun, ay hindi na ako magbabayad mo. Kaya ayun, kaya kayo dapat wag niyo akong tutularan na basta magtitiwala lang na yung rider naman ay okay naman yun, wala namang kasalanan yun. Kumbaga, lagi-lagi naman yung nagde-deliver sa akin. Tama talaga, pag naiisip ko yung pangyayari, grabe. Basta kayo, wag kayong basta-basta, siguro yung iba talagang wise, di ba? Pag alam naman talaga na walang in-order, ay, pag ako kasi yung mental block talaga ako. Tama po.